Hello po sa inyo mga kamalikmata. Kumusta po? Panibagong mga stories na naman po tayo. Ako nga po pala si Van Malik, ang narrator ng Malikmata at ng Masid Channel. So yun, nasa dulo po ng video ang shoutout ha. Abangan nyo po. Tapusin nyo po ang mga kwento natin. Simulan na natin. Dahil mainit ang panahon ngayon, ay talagang maiisipan nating mag out of town. O di kaya naman dayuhin ng mga beach sa ibang lugar para mag-outing. Pero kapag may balak kang puntahang lugar at may napansin ka ng senyales, ay huwag ka nang pumunta. Hindi naman na kasi yun basta senyales, kundi babala ng posibleng may masamang mangyari. Baka kasi ay matulad kayo sa nangyari sa amin noong nag-outing kami sa ibang lugar. Ako nga po pala si JD at ikukwento ko lang ang karanasan namin nang plinano namin ng pamilya ko na mag-out of town naman para kahit papaano ay makapag-relax. Sa isang beach pa naman namin binalak pumunta, sa Baler Aurora. Ilang linggo lang bago ang araw kung kailan kami pupunta, ay nagkasakit yung dalawang family members namin. Yung isa trinangkaso at dinala sa ospital. Yung isa naman ay nanakit ang tiyan, tapos ay suka ng suka. Kaya sa huli sa ospital din ang bagsak niya. Sa una akala namin ay coincidence lang naman. Kasi talaga namang magkakasakit ang isang tao nang hindi mo inaasahan. After naman nila gumaling, Sir Van, ay plinano na naming pumunta. Actually, nakasked na nga ang date kasi inadjust namin. Pero biglang hindi naman namin inakalang holiday pala yon. Tentative holiday lang, Sir Van. So sabi ni mama ko, i-adjust na naman namin ang outing. Kasi nga ay holiday pa rin. Sabi ko noon na sige, kasi may work pa naman din ako noon. So inadjust po noon ang araw. Bali ay sa next week na naman sana ulit. Akala namin ay okay na wala na talagang aberya. Pero malalaman namin na yung uncle kong may-ari ng van na sasakyan namin ay may naka-schedule na pasahero sa araw na yon. Sabi niya ay wala raw siyang magagawa dahil nga sa pera din naman yon at kikita siya kasi inarkila. Dahil doon ay palagi na kaming pinapaalalahanan ni Lola na wag nang pumunta dahil sa marami na raw siyang napapansing kakaiba o kakatwa sa binabalak namin. Yun nga po, Sir Van. Yung sunod-sunod na pangyayari mula sa pagkakasakit ng dalawang family members namin hanggang sa hindi pwede yung van. Sa totoo lang ay wala na rin talaga akong balak noon na tumuloy pa dahil parang napawi na yung excitement ko. Pero ang mama ko at mga kapatid ko ay sinabing tumuloy na raw dahil minsanan lang naman yun. Sa huli ay naghanap kami ng van na pwede naming sakyan. Patak-patak lang kami noon dahil sa may kamahalan din ng arkila. Lalo at may kalayuan ng Aurora sa lugar namin. Bumiyahe kami bandang 3:00 ng madaling araw. Inaantok pa kami noon, maging yung driver, kasi naghanda kami bandang 1:30 ng madaling araw at hinintay pa namin yung ibang family members namin bago kami lumarga. Lahat kami siguro ay inaantok dahil pati yung driver ay pansin kong umihikab pa talaga. Tinanong ko siya noon kung kaya pa ba niya. Kung gusto niya ay pwede naman kami magpahinga. Kasi may distansya pa lang kami sa bahay at saka na kami lalarga pagdating ng 5:00 para kahit papano ay maliwanag na ang daan at may tamang tulog kaming lahat. Pero ang sabi niya ay ayos lang daw. Hindi na daw namin siya dapat problemahin dahil kami na nga ang umarkila sa kanya ay siya pa itong iniisip namin. Sa huli ay tumuloy kami, Sir Van. Maayos naman ang ilang minuto pa lang, walang aberya. Ang kaso lang ay nang medyo malagpasan na namin ang probinsya namin. Doon naman biglang hininto ng driver yung sasakyan. Nagulat pa nga ako kung anong nangyari dahil sa nakaidlip pala ako. Tinanong siya ng mama ko kung anong nangyayari at ang sabi ng driver, ewan daw. Bigla na lang daw nagpreno ang sasakyan kahit na hindi naman niya yung tinatapakan. Nagkatinginan kami nila mama. Sabi ko noon ay baka pinagtitripan niya lang kami. Kasi syempre, Sir Van, hindi naman basta pepreno ang sasakyan kung hindi inaapakan. Sinabi ko yun sa driver at ang sabi niya ay hindi raw talaga. Alam naman daw niya kung talagang naapakan niya yun o hindi. At saka alam niya raw ang pasikot-sikot ng sasakyan niya. Kaya kahit hindi niya raw tingnan ang inaapakan niya ay sigurado siya. Binaliwala na lang namin yon dahil pansin ko na kinakabahan ng driver. Sabi ko na hayaan niya na lang at wag nang mag-isip ng kung ano-ano.
Naisip ko kasi na baka iniisip na niyang bawiin ko ang pag-arkila sa kanya. Sabi niya hindi raw. Hindi raw ganun ang iniisip niya. Saka tanggap daw niya kung babawasan man namin ng arkila. Pero hindi raw, kasi naiisip niya raw na senyalis na raw yon para hindi tumuloy. May nararamdaman na raw kasi siyang kakaiba magmula pa lang nung nasa bahay kami. May mabigat daw na presensya sa likod niya na parang nakadagan. Ilang beses na raw niya yung naranasan sa tuwing may umaarkila sa kanya. At sa huli ay kung hindi napapahamak ang mga sakay niya, ay posible naman na madisgrasya sila o may masamang mangyayari. Sabi ko noon na hayaan na niya. Nagsimula na rin naman kasi kaming bumiyahe at malayo na kung sakaling bumalik pa kami. Sabi ko na lang dadagdagan ko ang arkila niya para walang masabi. Doon ay nagpatuloy na kami. Anong oras na rin yon at wala namang nangyaring masama pagkatapos. Pero siguro bandang alas 5. Siyempre maliwanag na po ang paligid noon, Sir Van. Nagkukwentuhan pa kami noon kasama ang driver. Pero bigla na naman siyang promeno. Yung mama ko noon ay tinanong siya ulit kung anong nangyari. Ang sabi niya ay may nakita raw siyang itim na pusa sa daan na biglang tumawid. Maging yung nasa front seat na tita ko ay nakita rin daw yon. Bumaba kami nila mama, kasama ang driver at si tita para i-check ang pusa. Pero wala naman kaming nakita, maski man lang sana balahibo ng pusa sa may gulong. Wala kaming nakitang pusa, Sir Van. At malinis na malinis din ang gulong. Sabi ko noon baka ay namamalikmata lang naman sila. Pero sabi nila tita ay hindi raw. Kasi kitang kita raw talaga na tumawid siya tapos nadali pa ng sasakyan. Ginalugod namin ang mga gulong pero walang bakas ng dugo. Maski sana sa baba ng sasakyan at baka sakaling dumiretso doon ang pusa. Pero wala rin po, Sir Van. Ang mama at ang driver ay nagkatinginan na. Ang sabi nila, palatandaan na raw talaga yon. Bumalik na raw kami sa bahay kasi siguradong may masama na talagang mangyayari sa outing namin. Sa ilang oras na po kaming bumiyahe, Sir Van. Tapos ngayong ilang munisipalidad na lang ang lalampasan namin, saka lang sila mag-iisip ng kung ano-ano. Sabi ko noon na tumuloy na kami kasi sayang na talaga. Lalo at ilang oras lang ay naroon na kami sa Aurora. Hindi umimik ang mama at ang driver, Sir Van. Kaya naman nauna na akong pumasok sa van. Bandang alauna siguro na makarating kaming Aurora, Sir Van. Pagdating namin doon, ay diretso na kaagad ang mga pamangkin ko sa beach. Kami naman nila mama ay naghanap pa ng mga cottage na available. Mabilis lang kasi at hindi naman masyadong traffic noon. Binalak pa namin noon ng mga pinsan ko na talagang doon muna kami kahit 2 araw lang para naman masulit ang outing. Habang nilalatag namin yung pagkain, ay pansin kong balisa ang mama ko. Sabi niya talagang mabigat na raw ang presensya niya. Sabi ko naman na hayaan na yon at baka dahil lang sa nangyari. Matapos yun ay nag-enjoy po kami, Sir Van. Nag-swimming kaming lahat. Si mama rin nun ay nakalimutan ng mga nararamdaman niyang kakaiba. Sabi pa nga niya na wag na raw kami umuwi. May kanya-kanya kaming mundo nun. Yung ibang pinsan ko nagba-volleyball. Ako naman kasama nila mama ay nasa dagat at nagsiswimming. Hanggang sa biglang sumigaw yung isang pamangking ko na nasa gilid. Tinuturo niya si mama na nasa may kalagitnaan na pala at hinihila na ng tubig. Agad akong sumigaw nun sa mga divers at yung mga taong beach patrollers sa lugar. Lumusong ako agad sa tubig sa pinakagitna kahit wala akong suot na life jacket. Mabuti na lang at nakalapit ako agad kay mama at naiangat siya kahit naramdam kong nilulunod din ako ng tubig dahil sa bigat ni mama. Umiiyak nun ang mama ko, Sir Van, habang inilalangoy ko siya. Inalalayan naman agad siya ng mga patrollers nang medyo nasa gilid na kami. Umiiyak pa rin nun si mama matapos ang insidenteng yon. Mabuti na lang at hindi siya masyadong nakainom ng tubig dagat dahil baka mas lalo ko siyang hindi nasalba pa. Tinanong ko siya kung paano ba kasi siya napadpad sa pinakagitna ng tubig at kung bakit hindi siya lumangoy agad. Gayong mas batido pa siya sa akin na lumangoy. Ang sabi niya ay ramdam pa rin daw kasi niya yung buhangin kaya nagpatuloy pa siya. Hanggang sa bigla ay hindi na raw umaabot ang paa niya sa buhangin. Hindi niya raw nung naisip na humingi ng tulong sa amin nang hindi niya maabot ang buhangin dahil sa may kanya-kanya kaming ginagawa at alam naman daw niyang lumangoy. Umaatras daw siya nun, Sir Van, pero hindi na raw siya nakaatras dahil para na raw kasi siyang hinigop ng tubig pa ilalim. Hindi niya raw inaasahan ang nangyari.
Kaya para na raw nabigla ang katawan niya. Nauubusan na lang daw siya noon ng hininga. Mabuti na lang at lumusong pa siya pataas at nakahingi ng tulong. Ang sabi ng mga taong naninirahan sa beach ay talagang basta dayo ay marami nang nakuha ang dagat. Kaya nga raw may mga patrollers sa lugar. Pero dahil sa dami sigurong turista nung pumunta kami ay hindi na nila namalayan agad ang nangyari kay mama. Mapalad pa nga raw ang mama ko dahil nasalba ko siya. Dahil ang ibang mga dayo, kahit tulungan na ang mga patrollers noon ay wala na. Minsanan na lang ang nasasalbang mga turista sa beach. Hindi lang pala ang mama ko, Sir Van, ang nadali. Dahil may isa pang bata ang nakuha ng tubig sa araw ding muntikan ng malunod si mama. Umuwi na agad kami matapos ang outing sa araw ring yon. Hindi tuloy na tuloy ang plano namin na 2 araw pa kami doon dahil napagpasyahan na naming umuwi agad at hindi na natulog doon. Iyak lang nun ng iyak si mama dahil sa nangyari sa kanya. Pagdating namin sa bahay ay pinagalitan kami ni Lola. Yun na raw kasi ang sinasabi niya na malas ang biyahe namin pero hindi kami nakinig at hinintay pa namin talagang may masamang mangyari bago kami nakinig sa babala niya. Si mama nun ay parang na-trauma tuloy sa nangyaring yon. Umabot pa sa point na dinala namin siya sa albularyo dahil sa binabangungot siya. Pakiramdam din daw niya ay nasa loob pa ng tubig ang katawan niya at hindi makaalis. Buti na lang at matapos naman siyang gamutin ng albularyo na kung saan sabi niya na naiwan daw ang diwa ni mama sa pinuntahan naming lugar dahil sa pagkabigla. Binigyan lang siya ng proteksyon kasi hindi raw niya mapupuntahan ng lugar para sunduin ang diwa ni mama dahil malayo naman ang Aurora sa munisipalidad namin. Umokay din naman po ang mama ko kalaunan, Sir Van. Pero sabi niya ay talagang ayaw na niyang pumunta pa sa outing, lalo na kapag beach, dahil baka maulit daw ang nangyari. Maging ako rin naman, Sir Van, ay nadala na rin, dahil sa lahat ng senyales ay binaliwala ko lang yon. Tapos sa huli ay napahamak pa ang mama ko at muntikan pang mamatay kung hindi ko siya nasalba agad. Kaya sa mga may balak pong mag-outing dyan o out of town, siguraduhin niyo muna na safe kayo. Kapag may nahalata na kayong mga signs na nagpapahiwatig na wag nang tumuloy, ay wag na po talaga kayong tumuloy. Hindi na po kasi basta senyales yon. Dahil isa na yung warning. Kahit pa po sabihin nating maalam na at batido na tayong lumangoy, ay hindi po natin alam ang kapalaran natin kapag nasa tubig na tayo. Sa oras kasi na nabigla ka, ay hindi mo na maiisipang lumangoy pa katulad ng nangyari kay mama. Ang akala ko talaga ay guni-guni ko lang yon at hindi totoo. Pero ang pinagtataka ko ay kung papaanong umandar ang tricycle na sinasakyan ko kung multo ang driver ko at sira-sira ang tricycle. Ako po si Fidel. Bali ay 24 anyos ako nung mangyari itong ikukwento ko sa iyo, Sir Van. Nag-out of town po ako noon para bisitahin sa province si Lola. Palagi ako nung pumupunta kada bakasyon sa probinsya ni Lola para bisitahin siya. Pero nung tumungtong ako ng siguro 16, ay minsanan na lang talaga akong pumunta ron, lalo na at high school na rin ako. Minsanan lang siguro sa 3 taon ako kung bumisita. Hanggang sa napagpasyahan ko nga na bisitahin si Lola dahil tumawag ang pinsan ko sa akin sa probinsya at sinasabing na may miss na raw ako ni Lola. Malayo ang probinsya sa lugar namin. Siguro aabutin pa ng 5 oras o mahigit pa. Traffic na rin nun, Sir Van. Kaya naman ay bandang 6:30 na nang makarating ako sa terminal. Nagpahatid ako agad sa isang tricycle na malapit lang ang bahay sa terminal at mabuti na lang at alam niya naman ang lugar. Pero sa pinakabukana lang po ng probinsya ako hinatid ng tricycle driver sa may waiting shed po. Kasi ang sabi niya ay ginabi na raw siya. Tapos may kalayuan pa ang lugar nila at maghintay na lang daw ako ng tricycle kasi may mga tricycle na rin daw na dumadaan doon paloob sa barangay. May curfew din daw kasi, Sir Van. Nanginginig siya habang sinasabi yon. Alam ko agad kung nagsisinungaling ang isang tao dahil maobserba ako kaya alam kong palusot niya lang yun sa akin. Ayoko naman pahabain na lang ang usapan kaya sabi ko sige at umalis na siya. Binigay ko na rin po ang bayad. Pinaandar niya yung tricycle niya pero bago siya umalis, ang sabi niya sa akin ay kung wala raw akong mahintay na tricycle mas mabuting magpasundo na raw ako at kung pwede, kung may makita man akong nakaparada na tricycle sa gilid ng daan at inaaya akong sumakay ay tumanggi raw ako.
Takang-taka ako sa sinabi niya, Sir Van. Bagaman, hindi ko yun masyadong pinagtuunan ng pansin. Paglipas siguro ng ilang minuto, ay wala pang dumadaan na tricycle. Meron naman pero mangilan-ngilan lang. At sa tuwing kumakaway ako ay hindi naman nila ako tinitigilan. Wala akong choice nun kundi maglakad na lang. Dahil may kalapitan lang naman na ang barangay nila Lola sa lugar. Hindi rin kasi ako makahingi ng masasakyan sa pinsan ko dahil walang signal ang SIM ko sa lugar na yon. Naglakad ako, Sir Van, at ginamit na lang ang flashlight ng cellphone ko bilang ilaw. Habang papalayo ako, ay nagtindigan ang balahibo ko. Hindi ko alam kung bakit parang may nagtutulak sa akin na bumalik sa waiting shed. Matatakotin talaga akong tao, kahit pa lalaki ako. Kaya sa tuwing lumilingon ako sa likod ko, ay kinikilabutan ako. Kaya wala akong choice nun kung hindi magpatuloy na lang sa paglalakad. May mga dumadaan pa rin namang sasakyan, pero nilalagpasan lang nila ako. Masasabi ko naman na nakikita nila ako, dahil sa tuwing napapadaan sila, ay bumubusina naman sila sa bandang pwesto ko. After naman ng ilang minuto, ay nabuhayan ako ng loob. Nakita ko kasi ang isang tricycle na nakaparada sa gilid ng daan. Nakita ko yung isang lalaki na nakatayo, tapos nakaharap sa mismong kalsada. Agad akong lumapit, tapos tinanong ko agad kung tumatanggap siya ng pasahero. Unti-unti siyang tumingin sa akin, Sir Van. Doon na naman nga nagtindigan ng balahibo ko, tapos para akong takot na takot sa nakita. Maayos naman kasi ang itsura ng lalaki. Ngumingiti pa nga siya sa akin. At ang sabi niya, oo raw, sumakay na raw ako. Sinabi ko sa kanya yung address. Tapos sabi niya, alam naman daw niya at mabilis lang. Swerte nga daw ako dahil sa libre lang ang singil niya ngayon. At ako raw ang unang pasahero niya sa taon na yon. Nagtaka ako kasi sa taon na yon ako lang ang pasahero niya. Napaisip pa ako kung wala bang sumasakay sa kanya. Kasi tuwang-tuwa siya, Sir Van eh. Pero bilang ayokong pahabain pang diskusyon at gusto ko na talagang makarating kila Lola, ay hindi na ako nagsalita at ngumiti na lang. Nilagpasan niya ako, Sir Van, at naamoy ko yung amoy formalin na amoy kandilang naghahalo. Inamoy ko pa ang sarili ko kung amoy ko ba yon, pero hindi naman. Pagpasok ko sa loob ng tricycle, ay doon nga po malingasaw ang amoy na naamoy ko. Tinanong ko siya kung naaamoy niya ba yon, at ang sabi niya ay oo daw. Siya raw kasi ang pinanggagalingan nun. Tumango lang ako. Hindi masyadong binigyang pansin ang sinabi niya. Sa pagmumuni-muni ko sa mga bagay-bagay, ay hindi nakatakas sa akin ang itsura ng tricycle. Puno na ng kalawang yon, pero maayos pa rin naman. Yung inuupuan ko rin ay hindi na kutsyon, kundi bakal na talaga. Pero wala naman akong choice kundi umupo doon. Natatakot naman akong pumunta sa likod ng driver para doon sana umupo. Dahil para akong natatakot na hindi ko alam, Sir Van. Pinaandar na niya ang tricycle. Alam ko naman at ramdam ko talagang umaalis kami sa naroroonan namin. Pero ang pinagtataka ko lang ay sa tuwing titingin ako sa labas ay nandun pa rin kami. Pero ramdam ko talaga na umandar kami. Hindi ko po maipaliwanag yung feeling ko at sana ay maintindihan nyo na lang. Para lang kaming paulit-ulit, Sir Van. Kaya nakipag-usap na ako sa kanya. Sabi ko noon, itigil na niya ang tricycle at bababa na ako. Ang sabi naman niya ay wag na raw. Dahil nga sa malapit na kami. Alam kong binibilog niya ang ulo ko, kaya tumalon ako agad sa tricycle. At ganoon na lang ang gulat ko, nang makitang nandoon pa nga rin ako sa lugar. Ang kaso, Sir Van, yung tricycle na sinakyan ko ay hindi na umaandar. Nilawan ko yun sa ikalawang beses, at doon ko nakita na sira-sira na ang ibang parte nun. Hindi ko na rin nakita yung driver. Sa takot ko ay tumakbo na ako agad. Hindi ko ininda at iniisip ang nangangatog na tuhod ko dahil sa takot. Dahil ang mas importante na lang sa akin noon ay ang makauwi ako kila Lola. Matapos ang ilang minuto ay nakita akong isang tricycle na pumaparada na. Kita akong paparada na yun sa isang bahay dahil papasok na. Pero agad akong nakiusap na sana ihatid niya ako sa lugar nila Lola. Kahit magbayad na ako ng 500 basta maihatid niya ako. Sa kabutihang palad naman ay pumayag siya at hinatid niya ako. Pagdating ko kila Lola ay kinuwento ko sa kanila ang nangyari. Tinatawanan lang nila ako, Sir Van. Kinuwento po nila sa akin ang tungkol sa hiwaga daw ng tricycle na yon. Ang sabi nila ay may nadisgrasya daw doon na isang tricycle driver at namatay. Yung tricycle daw na yon ay inabandona na dahil sira-sira na rin. Nilagay na lang daw nila sa bandang parte kung saan ito na aksidente.
Wala naman daw gustong kumuha doon. Maski nga yung mga nagbabakal bote ay takot na takot din dahil sa pinagpaparamdaman daw sila ng driver. Kada taon daw talaga ay nagpapakita ang lalaking yon para maghanap ng pasahero. At malas ko raw na ako pang natsambahan. At kaya rin pala Sir Van bumubusina ang mga driver sa tuwing dumadaan doon para na rin sa safety nila dahil sa takot na baka sila naman ang pagparamdaman. Kaya tuloy parang gets ko na ang dahilan kung bakit ako binalaan ng sinakyan kong unang tricycle at kung bakit siya takot na ihatid ako. Dahil sa sumasakay din pala ang multong driver na yun sa mga nagpapasada at sumasama sa mga pasahero. Kinabukasan ay inaya ako nila Lola. Sabi nila ay magsisimba raw kami. At para na rin daw kung gusto ko ay tignan namin ng harap-harapan ng tricycle. Sabi ko na ayoko na. Kasi sa gabi rin yun ay hindi ako nakatulog sa nangyari. Nadaanan namin ang tricycle sa daan. At ganoon na lang ang tindigan ng balahibo ko nang makita yon. Kahit pa may kalayuan kami sa daan nila Lola. Sobrang sira na kasi at halos bakal na rin talaga ang natira. At wala na rin palang gulong sa likod. Ang pinagtataka ko lang ay kung bakit hindi ko yun napansin nung sumakay ako. Dahil sa nangyari, ay sa tuwing pupunta ako kay Lola ay iniiwasan ko na talagang dumaan doon ng naglalakad. Kung wala man akong masakyan na tricycle, sa terminal pa lang ay tatawagan ko na agad ang pinsan ko para masundo nila ako sa tuwing alam ko na pupunta ako doon para na rin hindi ako mamulto ulit. Out of town with friends. Yun ang palagi naming hiling ng mga kaibigan ko. Hanggang sa natupad nga po yun, Sir Van. Pero hindi naman namin nakalain na ang minsang out of town na plinano namin ay may hatid na kilabot na hanggang ngayon sa tuwing napag-uusapan namin yun ay hindi namin makalimutan. Ako nga po pala si Angelani. 26 anyos na po ako ngayon. Pero nangyari po ito panahong 20 anyos pa lang ako. Sa isang bayan po namin piniling pumunta para na rin magnilay-nilay. Sa totoo lang matagal na naming napag-uusapan ang lugar na yon dahil sa tourist spot. Pero hindi ko na po sasabihin ang pangalan nun para sa privacy. Siguro bandang alas 5 nang makarating kami sa lugar dahil sa malayo talaga yun sa amin. Mabuti na lang at may guest house naman kaming napagpahingahan. I-explain ko lang po ang itsura ng guest house para maintindihan nyo. Sa harap ng guest house ay may isang bahay na hindi naman masyadong kalayuan. Sobrang weird ang itsura ng Sir Van dahil parang old abandoned house na siya. Pero hindi na namin yun pinagtuunan ng pansin. Matapos yun ay namahinga na po kami. Pero hindi pa kami natulog nun. May kanya-kanya lang kaming ginagawa. Ako nasa kama. Yung isang barkada ko naman ay nasa may bintana at may kanya-kanya kaming pwesto. Maayos naman po nung una. Hanggang sa yung isang barkada ko na nasa bintana, ang sabi niya naiinitan daw siya. Sabi ko naman na paano naman siya maiinitan, gayong malamig ang atmosphere ng lugar. Naging kami nga Sir Van ay nilalamig din, pero siya ay naiinitan daw. So binuksan niya yung bintana Sir Van, tapos ay bumalik na kami sa kanya-kanyang ginagawa. Ilang minuto pa, yung kaibigan namin, yun pong nagbukas ng bintana, ay naging aligaga. Kinakawayan niya kami. At sabi niya ay may nakatanaw daw sa amin sa lumang bahay. Sumili po kami agad nun at nakita ko nga na may something na silhouette na I think babae. Hindi siya masyadong kita dahil na rin may kalayuan pero dahil sa liwanag ng street light ay nakikita namin siya. Sabi ko sino yun? Tapos sabi ng kaibigan kong nagbukas ng bintana na hindi niya raw alam. Kanina pa raw kasi niya nararamdaman na parang may nakatingin sa kanya sa bintana. Doon na rin daw nagsimula yung mainit na pakiramdam niya. Kaya pala niya binuksan yung bintana. Matapos yun ay sinara na namin yung bintana. Hindi kami nag-isip ng kung ano-ano nun. Kasi kung para sa akin, ay baka may nakatira pa naman talaga sa bahay na yon na hindi namin napansin. Kinabukasan paglabas ko, ay nakita ko na hindi pala basta-bastang lumang bahay na yon. Kundi may lumot-lumot na rin at ibang mga dahon-dahon na umaakyat sa may bintana. Ang hindi na lang nun masyadong naharangan ay yung bintana kung saan namin nakita yung nakatanaw na silhouette. Habang nagmumuni-muni ako, ay nakita ko na parang may dumaan na something dark figure sa mga siwang ng dahon sa may bintana. Sumilip siya doon at nakita ko lang na mahaba yung buhok niya tapos nakaitim siya. Yung mata na lang naman po niyang nakita ko kasi yung mukha niya ay nahaharangan ng dahon.
Hindi ako nag-isip ng kung ano-ano, pero nagtindigan ang mga balahibo ko, Sir Van, sa way ng pagtingin niya sa akin. Parang niyang ine-examine kasi ang katawan ko mula ulo hanggang paa. Para din akong natatakot sa dating ng tingin niya. So imbes na manatili pa sa labas ng guest house, ay kinuha ko na yung mug ko tapos pumasok sa loob. Sakto naman na nakita akong may-ari ng guest house. Tinanong niya ako kung kumusta raw ang unang gabi namin ng mga barkada ko sa guest house niya. At sabi ko naman na okay lang. Biglang pumasok sa isip ko yung babaeng dumungaw sa akin sa may bintana. Kaya tinanong ko yung may-ari ng guest house kung bakit ganun yung bahay. Kung pinabayaan na lang ba ng may-ari. Gayong may tao naman doon na nakita ko pa kanina. Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ko, Sir Van. Natigilan pa nga siya sa pakikipag-usap sa akin. Ang sabi niya ay paano raw sanang may tao ron. Tinuro ko yung bahay pero laking gulat ko na wala na ron yung babae. Sabi ko na lang na baka ay umalis na yung babaeng nakita ko. Pero ipinaliwanag ko sa kanya yung itsura ng babae. Baka sakaling kilala niya. Yung may-ari ng guest house, Sir Van, nanginginig na. Tapos kita akong nagtutuluan ng pawis. Sabi niya ay wala na raw naninirahan doon dahil inabandonan na yon. Old abandoned house raw nila yon. Panahong 90s pa yun na ipatayo at doon daw namatay ang kapatid niya. Ang itsura daw ng babaeng sinasabi ko ay katulad ng itsura ng kapatid niya nung nabubuhay pa siya. Hilig daw kasi nung tumingin sa bintana nila nung okay pa yon. Kung minsan daw ay sa mga guest talaga ng guest house nagpapakita ang kapatid niya. Siguro ay dahil nawiwili siya sa mga tao. Natakot din naman po ako pero hindi ko yun masyadong iniisip. Pagkatapos ng outing namin ay natulog din ulit kami sa guest house at kinabukasan ay napagpasyahan naming umuwi. Ang akala ko ay okay na. Naayos na kasi namin ang lahat ng gamit. Ang kaso yung isang kaibigan namin pumasok sa loob para daw mag-CR muna. Pero ilang minuto na ang lumipas ay hindi pa bumabalik. Tinatawagan din namin siya pero hindi siya sumasagot. Nagre-ring lang. Tinatamad kami nung bumaba kaya hinintay pa namin siya. Pero ilang saglit lang nang akmang bababa na ako ay saka ako naman siya nakita na papunta na sa gawin namin. Tinatanong ko siya kung bakit ang tagal naman niya pero hindi siya sumagot. Diretso lang siya nun sa loob ng van at ang pinagtataka namin ay sa dami ng upuan sa loob ay doon pa niya napili sa pinakalikod. Matabi lang kaibigan namin yon kaya hindi kami sanay sa pagiging tahimik niya. Maging gustong gusto niyang makipagsiksikan sa amin sa upuan. Pero sa oras na yon ay pansin ko na tahimik lang siya. Inaaya namin siya para sa pagkain pero umiiling siya kaya naman inubos na lang namin ang pagkain. Tapos ay hindi namin namalayan na dahil siguro sa pagod sa biyahe ay umidlip na kami. Saka na lang po ako nagising nang siguro ay ilang minuto ang lumipas dahil sa paggising sa akin ng driver. Ang sabi niya ay may tumatawag daw sa akin. Nang tingnan ko ang phone ko ay yung kaibigan namin na nasa pinakadulo ng upuan. Nagtaka naman ako kaya nilingon ko yung kaibigan namin na nasa likod. Pero ganoon na lang ang pinagtataka ko dahil wala na siya doon. Bago ko sagutin ang tawag, ay tinanong ko muna ang driver kung nasaan yung kaibigan namin na nakaupo sa pinakadulo. Nangunot ang noo niya, Sir Van, sa sinabi ko. Wala raw kasi siyang nakitang nakaupo doon. At takang-taka siya dahil halos lahat daw kaming magbabarkada ay nagsasalita at nakikipag-usap sa blangkong upuan na nasa likuran namin. Doon ko na sinagot ang tawag ng kaibigan ko, Sir Van. At ang unang tanong niya sa akin, bakit daw namin siya iniwan sa guest house? Sabi ko naman na anong iniwan, kasi kasama lang namin siya kanina. At ang sabi niya ay paano raw namin siya makakasama kung hindi siya nakalabas ng kwarto nung pumasok siya doon. Hindi niya raw mabuksan ang pinto kahit na anong gawin niya. At mabuti na lang daw ay narinig siya ng may-ari ng guest house. Yung cellphone niya rin ay naiwan niya rin daw pala sa labas. Ginising ko noon yung mga kaibigan ko at sinabi sa kanila ang nangyari. Natakot na po kaming lahat noon, maging yung driver din. At yun po bang nagbukas ng bintana na kaibigan namin, ay sabi niya ay may kakaiba raw na presensya sa kaibigan ko nang sumakay siya. Para daw niyang nafe-feel yung presence ng silhouette na nakita namin sa guest house. Gusto niya raw sabihin ang napapansin niya kanina pa. Pero hinayaan niya raw dahil sa takot. Binalikan namin ang kaibigan namin sa guest house at pinayuhan kami ng may-ari na wag daw muna kaming dumiretso sa lugar namin. Pumarada daw muna kami kahit saang lugar at bumili ng bagong damit. Tapos ay sunugin ang mga kasuotan namin sa araw na yon para hindi kami masundan.
May hinala raw kasi siya na baka natuwa sa amin ng multo ng kapatid niya. Kaya niya kami sinundan. Sa ngayon Sir Van ay nag-outing pa rin naman kami. Pero kahit gustuhin namin bumalik sa lugar na yon, dahil sa marami pang mga spots ang hindi namin nakita, ay hindi na namin binalak pa. Paano na lang ulit Sir Van kung manatili na naman kami sa guest house at magpakita na naman sa amin yung babaeng yon. Tapos magkunwari na namang isa sa amin. Lalo Sir Van, at iisa lang ang guest house sa lugar na yon. Hello po sa inyo mga kamalikmata. Kumusta po kayo? Shoutout po tayo ah. Magbabasa-basa lang po ako ng mga nag-comment sa last video natin. So ayun. Hello and shoutout sa iyo, Boss Bobby Ong Sueco. Maraming salamat boss. And shoutout Naika Henson from Concepcion Tarlac. Shoutout po. Thank you po. Shoutout din kay Boss Codeline. Shoutout sa iyo, Codeline. Thank you. Shoutout kay Happy Burger. Hello Happy Burger, shoutout sa iyo. Maraming salamat. Shoutout din po kay Vincent Reyes. Thank you po. Wanna greet my friend here in Hong Kong. Kapwa ko kunyang. Happy birthday Mars Joanne. Enjoy your to the fullest. Lalo na 40 na tayo. Sabi ni Ma'am Lorna Romarate. Kay Ma'am Kunyang Lorna, pinapabati niya po si Mars Joanne ng happy birthday. Hello po Mars Joanne. happy birthday po sa iyo. Thank you Ma'am Kunyang Lorna. Shoutout po sa inyo. Thank you po. Pa-shoutout naman po sa next video nyo. Shoutout po sa partner ko na si Edward Ramirez na nasa Hungary. Hello kay Edward Ramirez. Pinapa-shoutout ni Joanna Pedrosa. Ma'am Joanna Pedrosa and Boss Edward Ramirez. Shoutout po sa inyong dalawa. Thank you so much po. Ingat po dyan sa Hungary. Silent listener here from Cebu City. Hello kay Cesar Inkig. Boss Cesar Inkig, shoutout sa iyo from Cebu. Thank you. Shoutout din po kay Ma'am Liz Casimiro. Ma'am Liz Casimiro, shoutout po. Shoutout din kay 005. Shoutout sa iyo, boss. Or ma'am. Shoutout po. Thank you. Shoutout, I can shine on you. Araw ng buhay ko. Hello po ma'am. Shoutout po sa inyo. Thank you so much po. Shoutout din kay Jessa. Shoutout din kay Historia U from Hong Kong. Thank you. Historia U, shoutout sa'yo. Shoutout din kay Boss Vong Caballero. Boss Vong, shoutout sa'yo, Boss Vong. Shoutout din sa'yo, Armilin Diaz. Hello po, Ma'am Armilin Diaz. Shoutout po. Shoutout din kay Jane Blaze Project. Jane Blaze Project 99. Shoutout po ma'am or boss. Thank you po. Shoutout din sa iyo, Boss RR Ong Bueco. Shoutout Boss RR Ong Bueco. Thank you po. Shoutout din kay Chris Bongon. Chris Bongon, shoutout sa iyo. Thank you. Shoutout kay Zach Riley. Zach Riley, shoutout. Shoutout kay Alice. Alice No Malice. Shoutout po. Thank you. And shoutout kay Payatsky TV Channel. Shoutout sa'yo, Payatsky TV Channel. Shoutout. Shoutout kay Adrian Monterero. Shoutout sa'yo, Boss Adrian Monterero. Thank you po. Shoutout next video, sir. Alan Philip Olisa from South Korea. Uy. Boss Alan Philip Orisa from South Korea. Shoutout sa'yo. Thank you. Shoutout din kay Gabriel Pronto. Boss Gabriel Pronto. Shoutout sa'yo. Shoutout kay Jerlyn Scanlon. Scanlon, tama.
Shoutout sa iyo, Ma'am Jerlyn. Shoutout po. Thank you, thank you. Shoutout din, Prosperity. Prosperity, shoutout po. Shoutout Kuya CJ. Kuya CJ, shoutout. Thank you, thank you. Shoutout din kay Ma'am Florita Peros. Ma'am Florita Peros, shoutout sa iyo. Shoutout kay Chill. Chill. O kung ano man yan. Shoutout sa iyo. And shoutout kay Unknown. Shoutout sa iyo, Unknown. Shoutout Creators Dungeon. Shoutout Nana and Laling. Nana and Laling, shoutout po. Thank you, thank you. Sino pa? Dami. Shoutout sa'yo, Pinoy Dax. Pinoy Dax. Shoutout. Shoutout Tinderang Pusa. Shoutout sa'yo, Tinderang Pusa. Shoutout Terry Salazar. Terry Salazar, shoutout po. Shoutout sa'yo, May Peralta. Thank you, shoutout. Shoutout Ma'am Nix Katigan. And shoutout sa'yo, Ma'am Neri Pabalate. Ma'am Neri Pabalate, shoutout po. Shoutout sa'yo, Romeo Ibanez. Romeo Ibanez, boss, shoutout. Shoutout din sa'yo, Ma'am Yans Brosola. Ma'am Yans Brosola, shoutout po. Thank you. Shoutout sa'yo, Benny Trono. Maraming salamat po, boss. Benny Trono, shoutout po. Shoutout din sa'yo, Luz Mampo Paradero. Ma'am Luz Mampo Paradero, shoutout po sa inyo. Thank you. Shoutout sa'yo, Marcus and Angry Bird. Shoutout po. Shoutout din sa'yo, Jasmine Banderado. Ma'am Jasmine Banderado, shoutout po. Thank you. Shoutout din Ray Jane D. Navarro. Ray Jane D. Navarro, shoutout sa'yo. Maraming salamat. Shoutout sa'yo, Mafe Talistis. Talislis. Mafe Talislis. Nakabulol naman to. Shoutout sa'yo, Ma'am Mafe Talislis. Thank you po. And shoutout din kay Gibran Verano. Gibran Verano, shoutout. Thank you. Shoutout sa'yo, Ma'am Dimples Yumi. Hello po. Shoutout po. Thank you. Shoutout din kay Ma'am Alison Opaon. Ma'am Alison Opaon, shoutout po. Maraming salamat. Shoutout kay Ashley Joyce De Guzman. Ma'am Ashley Joyce De Guzman, shoutout po. Thank you. Shoutout din sa'yo, Mr. Coles. Shoutout sa'yo, Gojo-san. Shoutout sa'yo. Shoutout Ma'am Rachel Francisco. Rachel Francisco. Shoutout sa'yo, Ma'am Rachel. Thank you. Shoutout Hermie Roque. Ma'am Hermie Roque, shoutout po. Shoutout sa'yo, Ma'am Richel. Hello po. Shoutout po sa inyo. Shoutout din sa'yo, Nui Presilda. Nui Presilda. Shoutout po sa'yo. Thank you. And shoutout sa'yo, Ma'am Liza Erio. Shoutout sa'yo, Ma'am Liza Erio. Maraming salamat po. So, ayun lang po. Hanggang dito na lang po muna ang ating shoutout. Sa mga gustong magpa-shoutout, comment po kayo sa video na to para sa susunod na shoutout segment natin, mabasa ko po ang mga comment ninyo. Yun lang po, wala nang iba. So, yun muli. Ako po si Van Malik, ang inyong narrator. Ako po ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Kita-kits po tayo sa mga susunod na kwento. Hanggang dito na lang po muna. And I thank you. Ciao.